Hello, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So, ngayon po, mag-a-analyze ako ng isa sa mga memorable game ko at ito po yung laro ko kay Grandmaster Parham Masudlu. So, nangyari ito nung World Junior Championship noong 2016. So, abangan nyo, marami pa akong i-analyze ng laro dahil muntik na po akong maging World Junior Champion sa tournament na ito. So, hindi ko muna sasabihin kung anong nangyari sa laro namin ni GM Parham na ngayon ay siya ang Iran number 1 player. Siya po ang number 1 player ng Iran dahil si Alireza Firuza hindi na po nire-represent ang Iran. Kaya number 1 na si Masudlu Parham. Pero anyway, napakalakas na player po niyan ni GM Parham. Medyo idol ko siya sa work ethic kasi sabi niya at least 10 hours a day daw po siya nagte-training ng chess, pero ang average niya 15 hours a day. Isang beses daw 20 hours a day daw siyang nag-aaral. And napakalupit naman niya talaga. Ang dami niyang alam sa opening. And bago ko simulan yung pag-analyze ng laro ko na ito, don't forget to subscribe to our YouTube channel para mag-grow pa po yung channel namin. So, sisimulan ko na. So, puti po ako nito. Naganap ito nung hindi pa last round. Siguro mga round, kasi 11 rounds po yun kung naalala ko. 11 rounds. Naganap ito mga round 5 siguro. Round 5 or round 6. Hindi ko sure exactly. Pero, sa gitna po siya. Hindi siya sa critical moment. So, puti ako dito, tumira ako syempre E4. And nung nag-prepare ako sa kanya dito, marami siyang tinitira kasi marami na rin siyang tinalo na 2600 and 2700. So, ang napili niyang system E5 and tumira lang ako ng Knight F3. After Knight C6, Bishop C4 po ang tinira ko. And after Knight F6, ang tinitira ko po dito ay D4. So, hindi ko pinapasok yung Knight G5 na maaaring mapunta sa fried liver attack. Hindi ko po kabisado yung line na yun. Pero dito sa D4, medyo familiar ako. Marami akong line na alam dito at marami na rin akong pinaiyak. And after E takes D4, E5. Ganyan po yung line dyan. And D5. So, sabayan po yan. Ayan. Inaatake niya yung bishop ko pero inaatake ko rin yung knight niya. Pero pwede ko rin i-end pasan. Kaya lang, hindi po yan ang best move. Ang best move po dyan ay Bishop B5. Ayan. Pinning the knight. So, after Bishop B5, Knight E4, Knight takes D4. So, theory pa rin to. Bishop D7 yung line na pinili ni Masudlu. And, kinain ko po yan. So, yan po ang line dyan after pawn takes C6, castle, and then Bishop C5. So, after F3, Knight G5, ang tinira ko po dito ay F4. Pero ngayon, pag nakalaban nyo ako, tapos tinira nyo sa akin to, Bishop E3 na po ang ititira ko. Ito mas accurate na tira, Bishop E3. So, ang tinira ko F4, after Knight E4, bago po yung laro ko na ito, marami akong gantong laro sa database. Tinitira ko po Bishop E3. Ayan. Ayokong itira yon kasi baka nag-prepare si Parham at alam ko rin after Bishop E3 may mga tirang Queen B8. Hindi ko po naaral yon kung paano ba gagawin after Queen B8, and alam ko medyo magkakaroon ng konting play yung black kasi may atake dito So tumira nila ako ng novelty, hindi naman novelty, I mean novelty sa mga laro ko. Kumbaga, hindi ko pa tinira dati. Pero, ayos din yung idea. At yun po ang tira na Knight C3. Ayan. So, after Knight C3, simple lang ang idea niyan. Ine-exchange ko yun. Pag hindi niya kinain, mawiwik po yung pawn niya dito. So, kailangan niyang kainin yan. So, after Knight takes C3, B takes C3, and dito, tumira siya ng Queen C8. Ayan. So, medyo kakaibang tira ni Masudlu, ni Parham. Kasi, parang ini-stop niya yung F5. Ayaw niya akong maka-F5. Kaya tumira siya ng Queen C8. Kasi pag nag-F5 ako, kakainin niya lang. Nakapin po yan Ayan, no? So,
Dito, ang tinira ko ay King H1. So, simple lang ang King H1. Gusto ko mag F5. Ayan. Pero, inaccurate daw yan, sabi ng engine. Natakot kasi ako dun sa pin na yun eh. Kumbaga eh. Mas tama daw na itira ko is Queen F3. Then, Bishop E3. Ayan. Hindi ko na kailangan yung alisin yung King dito. Kumbaga, nakabagal lang. And, after King H1, tas magki-Queen F3 ako, baka matirahan pa ako ng Bishop E4 dito. Hindi ako maka G4. So, isa yun sa mga idea kung bakit mas maganda Queen F3 at Bishop E3 na. Pero, after King H1, okay pa rin naman. May attacking chances pa rin ako. After Castle, Queen E2. So, dito medyo, nung panahon na to, medyo nagkukunat lang ako. Kasi, parang medyo nai-intimidate ako or natatakot ng onti kasi napakalakas itong kalaban ko kasi bago lang lang yung pangalan niya nung panahon na to eh. Kumbaga mas kilala sina Jeffrey Xiong, sina yung mga Indian players kasi medyo sikat sila eh. Yung itong si Parham Masudlub, medyo bago-bago lang siya. Kumbaga recently lang nag-boom yung pangalan niya at sobrang bilis ng progress niya. Kaya hindi ko alam yung expect ko. Hindi siya yung ordinaryong prodigy na European na simula bata kilala na kaagad. Gaya ng mga sina Aryan Tari, kilala na sila kaagad. Sina Duda Jan Christoph. Ito si Masudlu Parham, bigla na lang siyang sumulpot out of nowhere nung mga panahon na ito. At ang rating niya sobrang taas. Tinatalo niya yung mga 2600 na Chinese GM. So medyo yung playstyle ko nung panahon na to talagang nagkukunat lang. Ayan. So, Queen E2 lang ang tinira ko. Pero ito, pag nangyari ulit sa amin to, hindi ako magkukunat. Titira ako dito or dito. Oops, sorry. Ayan. Tapos titira ako ng F5. So, after Queen E2, nag-Rook E8 lang siya. And then, Bishop E3. So, dito, ang idea ko is magkunat lang. Ang gusto kong position is either tabla or magpipilit ako ng panalo. So, yun ang plano ko dito. Pero siguro kung ngayon yan, baka in-aim ko na mag F5 kaagad. Hindi na nga ako na King H1. Pero andyan na yan. So, ang idea nitong Bishop E3 is magna Knight B3 ako. Then, kukunin ko yung C5 square. So, yan po ang idea niyan. Ayan. So, after Bishop E3, inatras niya ito. Ang isa sa mga idea niya is para makapag C5 siya. Minsan, sinasacrifice pa yung pawn sa D4 para yung bishop mabuhay dun sa diagonal. Yan po ang idea niya. So, after Bishop B6, tumira ako ng H3. And dito, nagkaroon ako ng mini heart attack. Kasi ito, tinira kong H3, akala ko pwede niyang kainin. Tapos magro-Rook E6 siya. Yan. Kasi pwede po yun, Bishop H3, GH3, check, King G1, o Rook E6. Pero, madaling depensahan kasi pwede lang akong mag-Queen F3 and then wala na pong mangyayari. Pero pwede siyang tumabla na. Pwede nang tumabla kasi bawal kong iwan eh. Kasi kakainin niya eh. So, parang offer draw yung tira ko na H3 dito. Kaya lang hindi ko nga napansin na baka mag-Rook E6. Kasi pag kinain ko yan, merong Bishop E3, talo na ang white. Kasi pag Rook F2, kakainin niya lang to and then lamang siya ng dalawang pawn. Anytime, pwede niyang bawiin yung quality. Pero pwede niya ring ilabas yung rook niya. Checkmate. Para checkmate din ako. So, dahil nakita ko na after ko nang matira, nakita ko yung Rook E6. Pero after Queen F3, wala siyang atake dito. Kumbaga, makaka-recover ako and mananalo ako eventually. So, after H3, ayaw niya ng tabla, tumira lang siya ng F6. And itong F6 na to, medyo kakaibang tira kasi madadamage yung pawn structure niya. Pero at the same time, yung diagonal naman mabubuksan na. So, kinain ko lang po yan. Ayan. And after GTEX F6, may threat na siyang kumain dito, kaya tinirahan ko na ng F5. So, after F5, dito medyo nawala na yung kaba ko. And alam ko na hanggang tabla na lang siya dito kasi baka mamamati ko pa siya dun eh. Oh. May mga bluff akong ganun. Pwede akong mag-perpetual check. So, dito after F5, tumira siya ng King H8. Ayan. And then, ang tinira ko is Queen F2. Sabi ko, wala na siyang mag-play dito. Yung bishop niya patay. Yung king niya medyo weak. Mas safe yung king ko sa position na to. And then, ilalabas ko lang yung rook dito. Ayan.
So dito, medyo nag-iisip na lang ako kung paano ba ako makakapagpilit na walang masyadong risk, which is maling mindset kasi dapat kung may makita akong atake, atakihin ko na dapat. Yun dapat ang ginawa ko. So after Queen F2, tumira siya ng Rook E4. Tumira ko ng Rook AE1 and then Queen G8. So nagkukunat lang din siya. Ayan. So dito sabi ng NG, Knight B3 daw ang tamang tira. Ayan. Medyo babalik siguro sa lumang plano na kukunin yung C5 square. Ayan, after Rook AE8, Knight C5 lang. Yan daw ang mas tamang tira kasi kahit kainin niya yan, magkakaroon ng opposite colors. Ayan, magkakaroon ng opposite colors na lamang ang umaatake. Ayan, no? Kasi pag imagine nyo po, malagay ko yung bishop ko dito, sobrang lakas ng pressure dito sa F6. Hindi ko yan ginawa noong mga panahon na yun. Kasi mas naano ako dito, na-amaze ako sa idea ng bishop H6. Ayan. Kasi itong bishop H6, yung king niya, binabakalan. Binabakalan yung king niya, hindi makalabas, and then, may checkmate ako sa back rank. Mamaya. Kumbaga, possibility yun. So, after bishop H6, ang tinira niya dito is Rook AE8, kinain ko, and then, in-exchange ko. Kasi, feel ko malakas tong rook dito eh. Ayan. So, approve naman ng engine sa tira na yan. Kasi, may mga Queen E7 threat na ako. Ayan. So, dito, ina-expect ko Queen E8 siya. Titira ako dito. Then, marami akong threats na pwedeng gawin. Pwede ako mag-Queen H4. Ganyan. So, hindi ko nakita. Pwede pala mag-Bishop C5. And dito, sabi ng engine, panalo na sana ako. Hindi ko lang nakita. So, ang tinira ko dito, tama, Knight E6. After Bishop takes E6, tatanungin ko kayo, ano mas magandang pangkain, pawn or queen? Ayan. So, bibigyan ko kayo ng 5 seconds. Then, kung gusto nyo pang mas mahabang oras, i-post nyo lang yung video. So, sasabihin ko na po. So, ang tinira ko dito is pawn takes. Kasi na-attract ako, itutulak ko. Pero, mas maganda daw, queen take, sabi ng computer. Panalo na daw ang white. So, kung ngayon nangyari to, makikita ko to na panalo na nga ito. Syempre, una sa lahat, napa-engine ko. Pero kahit hindi ko napa-engine, ika-calculate ko. At mas nag-improve na ako ngayon, 4 years ago pa ito. Makikita ko na panalo na nga yung endgame na to. Kasi yung king niya hindi makalabas. Pag tinry niya mag-king G8, titira ako ng G4. Pag tinry niya bishop F8, atakihin ko yon. So, kailangan niyang A6. And i-king G2 ko. So, ang point ata dito is hindi niya makakain to. Ayan, pag pumunta siya dito, bishop H6, pag bishop F8, bishop F4, pag bishop C5, pag bishop D6, kakainin ko na po. Ayan. So, sakto lang yung king ko. Ganyan. Depensado ito. Wala po siyang magagawa. And mauubusan siya ng tira dito, masusugswang siya kasi pag tumira siya ng C4, A4 lang ako, pag A5, H4 lang, pag D4, pwede kong i-C4 and sugswang na po siya dito. Pag H6 niya, H5, wala na, finish na po siya. Kumbaga, kakainin ko na to at ito na sana yung chance ko para mag-leading eventually. Kasi pag tinalo ko to, talaga nagiinit na ako. So, ganyan pala kung paano ipanalo yung endgame. Pero makikita ko po yan, napakadali lang naman ng sequence. Tetempohan ko lang para makagain ako ng 2 tira at madepensahan ko yung pawn. Kasi pag nalagay ko yung king ko dito, finish na po siya. So, hindi ako ginawa yon. Ang ginawa ko, F takes E6 kasi akala ko, force siyang mag-bishop E7. Ayan. Tapos pag napunta niya yung bishop niya dito, passive na yung bishop niya, pwede kong atakihin to or ito. Pero ang tinira niya dito is Queen G6. Ayan. Queen G6. Ayan. Ayan. So, after Queen G6, tumira na ako ng E7. Kasi akala ko, mali na i-atras ito. Kasi makakapunta yung queen niya dito. Natakot ako. Kumbaga, iniisip ko, naku, baka matalo pa ako after pag in-atras ko to. Let's say dito sa E3. Baka mga Queen E4, matalo pa ako. Ayan, 'di ba? Nakakatakot, 'di ba? Kasi bishop F2 kakainin, tas makakain to. Hindi na to kamukha nung kanina, King G7 na siya, ganyan.
or dito, matatalo ako. Pero napakalupit pala ng tira. After Queen E4, ang lupit, Queen F2 lang pala. Panalo pa rin ako. Kasi pag kinain nyo to ng Queen, makakadama ako. Pag kinain naman to ng Bishop, checkmate po ang mangyayari sa kanya. Ayan. Oops, sorry. Ayan, checkmate ang mangyayari. Iyakan time. So, hindi ko yan nakita. Ayan, Queen F2 na yan. Napakalupit. Kailangan niyang i-atras to, and then kakain na ako dito. And ito, panalo na po ito. Madali lang ipanalo to kahit mag-endgame kasi meron akong outside pass pawn dito. Ayan. At siya, double pawn kami parehas. Parang mahirap para gumawa ng pass pawn para sa kanya. At ang mapipigilan lang ng bishop niya, hindi mapipigilan ng bishop niya actually. Imagine nyo alisin yung queen. I-atras ko to sa E3. Tapos itutulak ko to. Ayan, never mapipigilan ng bishop niya at yung king niya masyadong malayo. Pero syempre hindi may exchange yung queen, theoretical lang. Pero eventually may ipapanalo ka na po yung ganito kasi napakalakas ng pass pawn dito sa rook pawn kahit bishop po yan. So ganyan, ang tinira ko E7, kalungkutan, kinain niya lang syempre. So after bishop E7, queen takes E7, queen takes H6, dito tabla na kasi may perpetual check na po siya dito. So kapag after queen c7 na queen e3 lang siya, and then wala na akong nakita kasi pag kinain niya to, depensado parehas, hindi ko naman makain to, so kinain ko na to. And after queen c6, queen e1 check, perpetual check na po ang nangyari at nagtabla na po kami dito ni GM Parham at eventually maganda naging resulta ko after ng laro namin dito. Kumbaga meron akong dalawang magkasunod na panalo. Na-analyze ko pa sa mga susunod na video. Pero sa laro na ito, kumbaga ang lesson na natutunan ko is dapat wag mong titignan kung sino yung kalaban kasi medyo nag-hold back ako ng onte. Kumbaga parang play safe masyado yung tira ko. Kung hindi ako nag-play safe, baka nanalo po ako sa laro na ito. So ito po yung laro ko kay sa number 1 player ng Iran. Alam ko nung time na ito, siya na ang number 1 player ng Iran. Si GM Firuza, mas mababa pa yung rating kaysa sa kanya. So, hopefully nag-enjoy po kayo sa pag-analyze ko at natuto din kahit papano. And hanggang dyan po muna tayo. Maraming salamat po mga pa-Jaffers.